Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, babahagi ko sa inyo kung ano ba talaga yung relihiyon ko. Kasi marami na nagtanong dito sa comment section. So akala nila Katoliko ako, Kristiyano ako. So ganito lang yan. Pag naniniwala ka kay Kristo, ibig sabihin Kristiyano ka. So si Christ ang DT mo. Hindi yun ibig sabihin na kasali ka sa anumang mga relihiyon. So ang relihiyon ko po ay Maverick Religion. So ano ba ang Maverick Religion? So isang prinsipe po sa India ang nagsimula niyan. So ito yung konsepto niya. Ito para sa akin lang to Yung sa iba, kung iba yung paniniwala nyo, rinerespeto ko yan. So respetuhin nyo rin yung paniniwala ko para hindi ko kayo mamura. So ganito lang yan. Yung paniniwala kasi sa Maverick Religion, naniniwala ako sa reincarnation, naniniwala ako sa langit, sa spirit world, naniniwala din ako sa impyerno. So pag-uusapan natin yan sa mga ibang araw na lang. So focus muna tayo sa Maverick Religion. Maverick means independent. Ibig sabihin, hindi kasakop ng anumang mapanghusgang simbahan at ng mga evil eye na mga impokritong miyembro ng sakim na simbahan na yon. Maverick Religion is independent o isa pa ring makukonsider na malaya na pananampalataya. So ano ba ang konsepto ng nasa Maverick Religion? Simple lang. Ang goal po ng Maverick Religion ay ascension o mapataas ang frequency ng isang kaluluwa sa pamamagitan ng meditation, guidance ng deity which is optional, at ng righteous action o pag-iipon ng positive karma. Yung vibration ng kaluluwa mo ay tumaas yung frequency para sa next life mo ay maka-ascend ka na into a higher level of life form or dimension. So yun lang ang goal. Magpataas ng frequency para hindi ka na magre-reincarnate dito sa lupa at uulitin mo na naman na mag-ipon ng positive karma. Madaling sabihin para magpataas ng vibration at mag-ascend. Pero mahirap yan gawin. Kasi dyan na yun pumapasok yung mga practices bilang isang practitioner ng Maverick Religion. Gaya ng sabi ko kanina, independent ang Maverick Religion. Hindi ito kasali sa anumang mga grupo at hindi ka pwedeng mag-recruit para kayo ay maggrupo-grupo. Mali yan. Hindi yan Maverick Religion. Ang Maverick Religion, focus ka lang sa sarili mo. Kung isang tao nagpa-practice siya ng Maverick Religion, hayaan mo siya kasi meron siyang sarili niyang pamamaraan kung paano niya i-ascend yung kanyang kaluluwa into a higher dimension pag siya ay natsugi na. So hindi ito tulad ng ibang religion na recruit ng recruit para makalikom ng pondo, para makakuha ng pera sa mga tao. So ang gagawin mo, instead na i-donate mo yun sa simbahan yung pera mo, ipunin mo na lang. At pag dumami na, itulong mo sa mga pulubi. Sa madaling salita, walang pakialaman sa paniniwala mo. Pero kung yung paniniwala ng iba, pinakailaman ka, so you have the rights, you have the authority na supalpalin sila kung gusto mo. Ang pinapractice namin sa Maverick Religion ay meron kaming meditation, tapos worship. Worship is optional. Kung gusto mo mag-worship, nasa sayo na. Kung gusto mo magbigay pasalamat, nasa sayo na yon sa mga deity. Pangatlo is righteous action. So ganyan lang. Ganyan lang, tatlo lang yan para mag-ascend ka into higher life form in the next lifetime. Tatlo lang, di ba? Pero mahirap gawin yan. So, una tayo sa meditation. Ang meditation, inuunahan yan ng grounding. Kasi, yung mundo natin ay may buhay yan. So, tayo nga ay nagmula din sa putik ng mundo o sa alikabok ng mundo. Alam mo kasi, kapag grounded tayo, katulad ng bahay, tinatamaan ng kidlat pero may ground. So, yung enerhiya ng kidlat, doon tumatama sa ground. Hindi napipinsala yung mga
electronic sa bahay. So, gano'n din yan. Kapag grounded ka, tinigalpo ka or sinumpa ka, mag-ground lang yan, doon lang yan papasok sa sanlibutan. At malilinis yan doon sa earth core. Sobrang init doon. Yun yung konsepto nila ng impyerno na ginagamit ng mga religion ngayon. So, yung mga masasama daw, susunugin sa impyerno. Ginaya nila yan. Tapos, kanila lang iniba yung istorya para pumabor sa kanila at takutin yung mga tao. So, ang grounding talaga, yung mga negatibong enerhiya, ipapasok mo or isusunog mo doon sa core ng mundo. At yung core ng mundo, susunugin ngayon at magiging enerhiya yon, magiging positibong enerhiya na para sa dito sa ating kalikasan. Pagkatapos ng grounding, ginagawa namin ay, ang ginagawa ko ay white light meditation. So, nagvi-visualize ako ng shield na puting liwanag. So, hindi lang yan basta pagpapataas ng vibration. Yan din ay proteksyon sa sarili laban sa mga sumpa at ano pa mang mga masasamang espiritu. So, walang deity o mga Diyos-Diyosan na makakaako sa kaluluwa mo. Kasi inaako mo ang kaluluwa mo, pinoprotektahan mo sila gamit ang enerhiya ng universe. Universe ang may likha sa ating lahat. Yung mga sinasabi nilang nasa Bible, Anunnaki lang yun. Parte lang sila ng universe na inakala ng mga tao, mga Diyos. Kaya nga nagpunta dito si Jesus, pinadala siya ng God the Father na si Iya para imulat ang mga tao. Kaso lang, iniba ng mga simbahan yung message ni Jesus, naging worshiping na. Para lang pumabor sa political agenda ng mga relihiyon. So pagkatapos ng white light meditation, so kailangan nyo mag-meditate ng chakra alignment. So ang chakra alignment, para yan sa mabuting pagtakbo ng enerhiya ng iyong katawan. Kasi magre-reflect din yan sa physical na pangangatawan para hindi ka madaling magkasakit o di kaya kung ikaw man ay may sakit, so yung katawan mo, yung healing ability ng katawan mo ay ma-enhance din through chakra alignment meditation. So sa parting meditation, yun lang, yung tatlo lang din ang ginagawa ko. So kayo na ang bahala kung gagawin niyo yun araw-araw o isang beses sa isang linggo. Kasi malaya nga malayang pananampalataya. Kayo ang bahala. Huwag lang kayong mang-recruit kasi pag nag-recruit kayo, kulto na yan. Maverick religion means independent. Ikaw lang talaga, solo. So tapos na tayo sa meditation. Kasi tatlo yun, meditation, worshiping, and then righteous action. So dito tayo sa worshiping, pangalawa. Ang worshiping po ay optional kasi may nagpa-practice din ng Maverick religion na hindi sila nag-worship sa mga deity. So mayroon din mga atheists na hindi naniniwala sa mga Diyos. Pero nagpa-practice sila ng Maverick religion kasi para sa kanila totoo daw yung yung psychic energy. So totoo daw yung meditation. Hindi sila sumasamba sa mga Diyos. Instead, sumasamba sila sa kalikasan. Kasi para sa kanila, ang kalikasan daw ay konektado sa universe, yung creator. Sa personal practice ko, ang kinoconsider kong deity ay si Yeshua at ang God the Father. Pasasalamat kay Yeshua sa mga aral na itinuro niya. Tapos, pasasalamat din sa God the Father sa paglikha, sa pag-genetically engineered sa atin. So, yan yung alignment sa belief ko as practitioner of Maverick religion. Nasa sa inyo na kung sino yung Diyos na dadasalan nyo. Kung occult, kung sa lihim na karunungan na Diyos, walang problema. Basta wag lang kayo mangloko ng tao na idadamay nyo, na sasabihin nyo na pangalan ng totoong Diyos yung sinasamba nyo. Although, hindi nyo man alam kung pangalan talaga yan ng Diyos. Hindi nyo nga maintindihan yung mga Latin. O kung Latin ba yan yung inuusal nyo, wala kayong translation o ibig sabihin.
So, kung gusto nyo gawin yan, gawin nyo lang sa sarili nyo. Huwag kayong mangdamay. So, sa pangalawang bahagi ng Maverick Religion, doon sa worshiping, optional yan. At hindi rin yan pinipilit kung sino ang gusto nyong sambahin na deity. So, nasa sa inyo na yon kung anong klaseng deity o kung sinong deity. So, dito na tayo sa pangatlo. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Righteous action. Kahit ako, parati akong pumapalpak dito halos araw-araw. Righteous action means gumawa ka ng tama. Hindi dahil may nakatingin sa'yo sa itaas. Kundi gumawa ka ng tama dahil alam mo yun yung dapat gawin. So, gumawa ka ng mabuti dahil alam mo yun yung tama at ang dapat mong gawin. Kasi pag ganun yung mentality mo, hindi ka na kailangan bantayan nung nasa taas para gumawa ng tama. Ibig sabihin, genuine yun. Totoong kabutihan yun. Kasi hindi ka naghahangad ng kapalit o hindi mo nilalagay sa likod ng utak mo na may nagmamasid sa'yo, may nagbabantay sa'yo. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang bantayan para gumawa ng mabuti. Kahit wala nagbabantay sa'yo, gumagawa ka ng mabuti kasi alam mo, yun yung tama. At ito rin, kasali din sa righteous action, gumawa ka ng mabubuting bagay para makapag-ipon ka ng positive karma. Kasi law of the universe is karma. So, kapag gumawa ka ng mabuti, makapag-ipon ka ng positive karma, so, may malaking possibility na makaka-ascend ka talaga sa iyong next lifetime. Kahit yung mga Hindu, naniniwala sila dyan sa karma. Naniniwala yung mga nag-i-study ng Hinduism sa karma at saka sa reincarnation. Mas hardcore pa nga yung reincarnation nila kasi para sa kanila, kung malupit ka sa isang aso, sa next lifetime mo, magiging aso ka. Ganyan. Tsaka maraming nagpapatunay na totoo daw yun. Hopefully, hindi tayo maging ganun ha. So, sana tao pa rin tayo para magawa natin ng tama ang ating mga pagkakamali sa past life natin. So, hindi porket nagpa-practice ako ng Maverick Religion, ay hindi ko na respeto yung mga pari at exorcist priest. Nirespeto ko sila. It's because naniniwala sila kay Kristo, kay Christ, which is aligned sa deity na aking pinapasalamatan. At hindi ako tulad sa kanila na naninira sila sa akin, yung mga Katoliko. Naninira sila sa akin. So, kahit ginagawa nila yon, so, sinusuklian ko yun ng respeto. Sabi nila, may nag-comment, bumalik na raw ako sa Katolikong simbahan. Babalik lang ako kung wala na mga tulad yung tao na mga impokrito. Pero kung andyan pa rin, pangit pa rin yon. Hindi pa rin kayo natututo. Hindi kayo makakapag-ascend, pustahan tayo. Kasi walang kwenta yung worship ka ng worship, dasal ka ng dasal, hingi ka ng hingi ng tawad, pero paulit-ulit naman yung kasalanan mong ginagawa mo. So, ginagawa mo lang cleansing prayer yung Diyos para gumawa ka naman ng bagong kasalanan. Sa Maverick Religion, gumawa ka ng mabuti kasi yun yung dapat. Gumawa ka ng mabuti para makapag-ipon ka ng positive karma. Para mas maganda yung buhay mo sa hinaharap. So, ganyan lang kasimple ang relihiyon ko. 3 bagay lang. Meditation, worshiping, righteous action. Sa righteous action, inadapt ko yung 9 fruits of the Holy Spirit. Sabi nila, inaangkin nila, bakit mo inadapt yun? Katoliko naman yun. O Kristiyano naman yun. Eh, ikaw, hindi ka naman Kristiyano, hindi ka Katoliko. Inadapt ko yun, it's because yung aral na yun, nagmula yun sa Egypt. Kinopia nyo lang. Pati yung Our Father, sa ancient Egypt yan na dasal. Patungkol yan kay Iya, the Creator, the God, the Father. Kinopia lang nila. Siyempre, alam ni Jesus yan. Kinopia din yun ni Jesus. It's because kapag-aral siya sa mystical arts of Egypt. Di ba, nasa Bible, 12 years old si Jesus, nawala siya bigla. Bumalik lang yung kwento niya sa Bible, nasa mga 30s na siya. Yung mga panahon yun, nag-aral siya.
pumunta siya sa India, nag-aral siya ng Brahmic, mga religion ng mga Brahman, tapos nag-aral siya sa Tibet, sa pagiging monk, tapos pumunta siya sa Egypt, nag-aral siya ng mystical arts of Egypt. Yung mga impormasyon na yun, hindi mo yun makikita sa mga libro na produce or kinokontrol ng simbahan. Kasi sakim sila eh. Gusto nilang suluhin si Kristo. So, yung ibang mga paniniwala, sinasabi nila paniniwala daw yon ng mga demonyo. Kaya nga, tinanggal na nila yung mga information na yon para mawala ng access ang mga tao. Para masolo ng sakim na simbahan ang paniniwala kay Kristo at magdepende sa kanilang mga tao para makontrol nila yung mga tao. So maraming mga sources dyan, maraming mga totoong mga taong nag-research dyan. Kung hindi kayo niniwala, wala akong pakialam. Sabihin nyo, kayo lang maligtas. Hindi, kayo lang. Wala akong problema doon. So ito mga migs, kung gusto nyo mag-practice ng mga Maverick religion, dapat solo ka lang sa sarili mo. Huwag kang recruit o huwag kayong maggrupo-grupo. Kasi pag naggrupo-grupo kayo, hindi na yun Maverick religion, hindi na yun independent. Ano na yun? Kulto na yun. So dapat solo ka lang, focus ka sa sarili mong ascension. Ganun lang. So mga migs, I hope meron kayong natutunan sa video ito. And please, pakishare ito sa mga kilala nyo sa tingin nyo na makaka-relate sa ganitong usapin. So kita-kits sa next topic. Thank you.